Hi everyone, good morning. Sa buhay natin, meron tayong mga hinihiling kay God. Pero hindi lahat ng hinihiling natin nakukuha natin agad. Minsan, it takes times, years, bago natin makuha. Dumadaan tayo dun sa prosesong nag-aantay tayo, naiinip tayo, pero tinutulungan tayong matuto na andun na hindi mawala yung faith na makukuha pa rin natin yung bagay na yon in the midst of disappointment, kahit na-disappoint tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari. Si God, hindi ibig sabihin na hindi niya binigay hindi para sa atin, pero minsan dinidelay niya yung mga bagay-bagay na ibigay sa atin in His own ways, in His own time. Kasi alam niya kung kailan dapat ibigay yon. Lalo na kapag yung natuto na tayo sa mga bagay-bagay, nakita natin yung value. Bilang isang magulang, kapag hindi natin na-train yung anak natin na matutong mag-antay, yung tipong nakukuha niya lahat ng bagay niya ng panandalian lang, akala natin naging tamang magulang tayo. Akala natin is naging responsible na magulang tayo kasi naibigay natin yung needs and wants nila immediately. Pero ang hindi natin alam, we build a spoiled monster kapag ginawa natin yun. Why? Hindi kasi nila pinaghirapan. Tignan mo yung mga taong willing kang magbigay or na-experience mo na binigyan mo ng buong puso. Ang saya-saya mo, diba? Binigyan mo siya. Kasi yung bagay na pinambili mo nun, alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo. Pero ang tanong, yung tao bang binigyan mo, naging masaya siya? Kahit gaano pa kamahal yung binigay mo, hindi siya magiging masaya. Yes, sa panandalian, in a small span of time, nakasmile siya nang tinanggap niya yon. Pero, in reality, hindi niya na-appreciate yun. Maaring at that moment, masaya siya. Pero, in the later on, madali lang sa kanyang bitawan yung bagay na binigay mo. Bakit? Hindi niya pinaghirapan yun At hindi niya ma-appreciate yun. Kaya madali lang sa kanilang ipamigay yung bagay na binigay mo kasi walang value sa kanila. Pero, kapag yung isang anak mo, na-train mo na matutong mag-antay sa tamang oras na ibigay yung bagay na gusto niya, na makuha yung bagay na gusto niya, iingatan niya yun, pangangalagaan niya yun. Kasi nakikita niya yung value nun, yung worth nun. Kaya, lesson learned sa atin bilang isang tao, bilang isang magulang, bilang isang anak. Delay does not mean snow. God wants us to learn to discipline ourselves even in the midst of disappointment. We still trust Him. We still patiently waiting. We still striving to get that and do something to get that. But we have to trust God. When you surrender that to God, that you trust Him, that He can do what He promised, and He's doing behind that. He's doing something to accomplish that in His own way, in His own time. Hope we learn something. Thank you everyone, and God bless.